Oy, mga chong, tulog na ako Naisingin ko online, yun lang ulit tayo nagkakita-kita May trabaho pa ako bukas. Uy, ako pala, hindi nga pala ako mayaman. Tulog na tayo. Uy, oo, may point siya. Kahit pa nga pala tayo bukas. Ay, hindi nga pala ako heredero. Tutulog na nga rin ako. Paano? Susunod na lang ulit. Gusto kong gumalaw pero gusto ko sumigaw pero hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Wala akong boses. Pero bago ako malagutan ng hininga, please lang, mag-follow na kayo, please. Nangyari na ba ito sa inyo? Yan ang tinatawag na sleep paralysis. Nakatatakot pero characterized by temporary inability to move or to speak habang kayo ay natutulog, usually after falling asleep or waking up. Yung nararamdaman po ninyo na kawalan ng control sa muscles ninyo, ang tawag dyan, atonia. Minsan pa, tulad ng nakita ninyo sa kwento, meron pang po pwedeng kasamang hallucinations during episodes. Ang sleep paralysis po ay considered na parasomnia. Ito yung abnormal na behavior habang tayo ay natutulog. Linked din po ito sa REM stage ng sleep cycle at sinasabi ng mga researchers tungkol dito na ito ay po pwedeng mixed state of consciousness na nagsasama ang pagiging gising na gising at ang REM sleep. Kaya na-explain dyan yung pagiging hirap sa paggalaw at mayroon pong mga mental imagery. Meron din pong ilang types ng sleep paralysis. Pwede yung isolated sleep paralysis at pwedeng recurrent sleep paralysis. By the names themselves, alam po natin na kapag recurrent, edi paulit-ulit o pwedeng associated yan sa tinatawag na narcolepsy na isang sakit kung saan parang nahihirapang mag-switch ang brain sa wakeful state kaya naman po nagkakaroon ng sleep paralysis. Pero kung isolated, hindi po ito connected sa narcolepsy. Sa statistics, sinasabi na around 20% ng mga tao po pwedeng nakararanas ng sleep paralysis at some point in their life. Pwede rin po itong mangyari sa kahit na anong edad, pero po pwedeng magsimula during childhood, adolescence, o po pwede rin during adulthood. Ang mga episodes na yan po pwede po mangyari for a few seconds or up to 20 minutes. Ang average length ay sinasabing around 6 minutes. Kadalasan din, natatapos naman po agad ang sleep paralysis pero po pwede ring ma-interrupt sa pamamagitan ng panggigising ng isa pang tao. Kaya dito na po papasok na sana mayroon kayong mga kasama sa pagtulog na mahal din kayo. Anyway, back to the topic, maaari pong maraming interpretasyon ang sleep paralysis. Merong spiritual, merong cultural, yung iba naniniwalang spiritual awakening daw ito. Marami din pong dahilan ang sleep paralysis, pwedeng sabi nga natin narcolepsy, pwede rin pong problema sa pagkakaroon ng sleep disorders tulad ng halimbawa, obstructive sleep apnea, o pwede ring insomnia, o pwede rin related ito sa mga mental health disorders. Nakakita rin po kasi ng association dito sa pagkakaroon ng post-traumatic stress disorder at yung mga taong nagkaroon ng emotional distress, o pwede rin pong panic disorder. Para naman po maiwasan at matreat ito, best na magkaroon ng maayos na sleep hygiene. Magpatingin sa doktor para ma-address ang mga underlying problems na po pwedeng may kinalaman sa pagtulog. Mag-establish ng sleep routine, ayusin ang lugar ng pagtulog, tanggalin ang mga bisyo, walang mabuting magagawain sa mga buhay ninyo, umiwas sa mga distractions sa pagtulog tulad ng mga electronic devices 1 hour before bed at kung kinakailangan po pwede pong sumailalim sa talk therapy para i-reframe ang inyong mga negative thoughts. At yun po, sana po may natutunan kayo. Hanggang dito na lamang muna. See you next time. Ingat!